maubos ang tagsasama mga kaugalingon nga kung wala ka sa kabuhi namin, wala kami sinmay mo. Apang salamat, Lord, nga paagi sa imo mga pulong imo ginpapatyag sa amon. Mas kabukusan kang kabuhi namon, kaimaw namon ikaw. Ilabi na gid sa kadya karon nga mga sitwasyon. Kadya kami karon, Lord, sa katapusan nga adlaw, nga sa diin Ginoo magahimo kami sa sini nga buluhaton sa isa kapagpahalumdum sa mga bagay, Lord, nga mahimo namon sa isa namon kautod nga karon ara mo ka namon Ginoo. Tagsa sa amo, Lord, hindi lamang sa sini nga dug-agod Ginoo nga maglupay sa panimalay para Ginoo sa kasubo nga ilan na agong, kundi Lord gamita dyan nga kahigayunan nga paagi sa imo nga mga pulong mabuksan ang tagsanamon ka mga tagipusoon nga makaangkod kami sa isa kabuhi nga relasyon dira sa imo nga maghatag, Lord, kang kasiguraduhan, maghatag, Lord, kang klaro nga masanag nga para abuton sa imo. Tungkol na napakita lamang, Lord, nga ang kamatayon isa ka butanga, ikaw amo lang gid ang nagapanag-iya sa amon nga mga kabuhi. Gani kabay karon, Lord, nga sa sining nga mga bagay, ikaw gid Ginoo mo patunga sa amon, imawat mo kami pagi sa gahong simbalan nga espiritu, ang kaligunan ihatag mo sa natungdan nga panimalay o Dios nga sa diin Ginoo, ang kalinong mabutang mo sila nga tagipusoon, kagabay na harian mong tagsa-tagsa namon nga imo nga mga pulong, amo ang mga pangibabaw nga maghahatag gabay Ginoo sa tagsa namon nga mga kabuhi, kung paano kami nga nagatindog, Lord, nga may kaisog Ginoo, ang paglaong sa pag-atubang sa among kadyang mga circumstansya nga nag-aabot sa kabuhi namon. Holy Spirit, ina-acknowledge gid namon ang imong presensya nga ikaw Ginoo gid, Lord, ang luyag mo nga himuon sa tagsa namon nga mga kabuhi, ilabi na gid sa kadyang katapusan nga mga panahon Ginoo, tugod amon gid, Lord, nga patyagan suno sa imong mga pulong ang imong mga pagkari nagahilapit na gid lang kabay, Lord, nga ang tanan nga mga butang nga mahimo namon sa sining nga aga, ilabi na gid, Lord, sa imong mga pulong nga ipahayag sa among tunga Ginoo, hindi gid magbalik sa imong wala sa kapuslanan, kundi magadalain ni Lord sa kabukusan nga kaluwasan kag paglaom sa tagsa-tagsa karon nga ari diri Ginoo, ay amon gid nahibaluan, Lord, nga ang pagtuo, pagsari ka pagkilala ni Brother Rudy kanimo, kag pag-angkon kag buhi nga relasyon, amo kang, Lord, ang nagtugro ka na paglaom o Dios, nagkalipay o ka sa pagbaton sa kamatayon nga nag-abot sa kabuhi na tungod may kabuhi nga nagaulat sa imo. Naliyawon ikaw sa sining nga aga, ginatubyan namon ang tanan sa imo nga may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen, God. Amen. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. That I share the passing of our beloved Father Rudy Bintora Pedro, or his friends called him Nini or Nirod. So Tatay was born on June 18, 1960 at Aringalan, San Emilio Antique, and passed away on December 17, 2024 at the age of 64 after a long period battle of kidney disease. Si Tatay, ikarwa dyan nga bata, sa 5 kabilog nga magbugto, ang mura ang si Freddy Pedro, ikarwa tanga, ang ikatlo mong babae si Rose Ramirez, pero tanga ka dyan. Ang ikaapat, ang mo si Juanito Pedro Jr., kag ang ikalima, ang mo si Hernani Pedro. So, ang andang mga ginikanan, mga gagmay parang sa daka dyan na pagkain na ang tatay nga si Juanito Chudoro Pedro. Kaganganda nga nanay mo si Clarita Claro Ventura. So, naabtan po na naman dyan si Maam. In 1986, tatay met nanay
and went on to have 3 children. So yours truly as the oldest, and next is Rasmore, ang nag-iisang lalaki, kag ang agot namo na mo si Tata. In 1996, Tatay developed and diagnosed kidney failure. So this is the first time na operahan tana. Kaya ang ana nga kidney, darwa kabilog nga kidney na puno kang bato. So ang first operation na remove ang kidney stone. So after that, more hospitalizations and complications happen. So samtang nga nagaedad ka na bubuhay lang ni Agnes sa hospital, wara ituig nga hindi ta na makabisita sa hospital. Amuman nga sakripisyo ni nanay, kabantay ka na. Mura nga hindi kinabaydan ang sakripisyo. Mo ginang ginatawag gina-admire ko si nanay kung ana nga unconditional love. No, para kay tatay, hasta sa mabitaw galing nga si tatay. So, after kang git-remove ang sangka kidney na, so may nabilin patana nga sangka kidney. Ang nga ito nga nabilin nga kidney, puno pagito kang bato. Ang bato, mga gagmay, kag rake, so hindi makaya nga ioperahan. Hasta nga, ang ana kidney nag less than 20% na lang ang function. So hindi rin kaya ka kidney na nga magpagawa kang tubig sa ana nga lawas. That's why nga gin-required ta na nga mag-hemodialysis. So 1998, December 1998, nag-start ang ana nga hemodialysis. So 2 times a week. So just imagine, 2 times a week times 4. No? Sa isang kabulan, kapira, 8 kabeses tana magbalik-balik sa tana nag-drive gabi pa rin kay ang ana nga schedule alas 6. Galing na tana alas 4:30. One time tana lang nag-imaw tungod sa ako man kami ura pa tong nag-retire si nanay. Nabriya nga na sa rakyan kay ang karsada sa nursery may mga litik tapos zero visibility pa tungod tamaan kang damo lang fog naglusot na guma dito kung naglup. Okay, so hasta rin to nga every year no wara gid ti tuig nga wara ta na gina-admit sa ospital hasta kadyo nga tuig 2024 rako rin to nga mga komplikasyon ang natabo ka na naghabok ang ana nga gutgud nga tamaan ka balbahol nga daw nagbatok parean so ginoperahan kag ang ana nga fistula inside loridia sa manita na sa femoral veins so amuron to umpisa nga daw naghina tana kay prone tana sa bacteria. So kada bulan makatinir na sanay sa balay 5 kaadlaw balik raman sa hospital. Kag ang last hospitalization na nabatian naman nga klaro sa among pamatian nalambal na nga nagdaog ako rin. So we are thankful kay Pastor Jupanes at sa tanan nga mga pastor nga before kang natabo na prihan kay sa tatay. Okay, so after his dialysis, so ang schedule nga ng dialysis is December 16 gabi. So 4 hours kitana mo. Wara na natapos ang 4 hours kay nag-cramp na nga dugo. So gin-stop, kagindaran tanga dito sa nga kwarto. So, umpisa ka to nagturog si tatay, gahuragot as in, dalang-dalang, gidor tamaan, gid ka, muot ang anang naturog, hasta mag-aga. So, hambal ni nanay, kay Rasmo po kawabi si tatay mo. Hambal ni Rasmo, hindi lang kayo gaturog, patisturog o pang turog na. Hasta nga, na-notice ni nanay nga, buhay ka na magbalik, siya man ang ginawa ni tatay mo. So, to, yung tawagan kang nurse,
hiningagaw pa nga si CPR galing kay wala rin. So, on December 17, 7:20, madyan karian, he left us. No? So, kung ano kasaba, pamisa rin, pero nagakalipay man ako tungod tatapos yun ng ana nga sakripisyo. No? Hindi na-imagine ko nga sa pira ka tuig nga he lived with only one kidney. Kag ang kidney na to, puno pa ka ba to? Kag ka na sa kidney na kundi rako pang komplikasyon. Lantawon mo riyan ka na. Punta ng kabuhok lang daw, hindi ka batyak kang sakit. Kapin pa kung abuton tanang kang hapo. Ay, dito, kikidog ginakamas man ang daghan mo kung ano kasakit ang nabatsyagan na mabatsyagan mo man. But this time, gapasalamat kami sa Ginoo dengan man-anaman si tatay dyan rin ka na. Kagapasalamat kami nga si tatay naging part ng amon nga pagpuhi kung sa liit. Naging amo kami ka dyan, tungad ka na, imaw ka na lang nanay. Kag, gina-pray naman ka, gina-wish naman tayo kung sa diin tuman ka dyan. Daan, gaydan mo kami. Si nanay, kag, tugruan gid kang ginapray din naman nga tugruan gid ni Lord kang kasi kakapakad sa pag-atubang kang mga tinuig nga wala rin si tatay sa tupad na kagamiman nga mga kabataan. Mamiss ka gid naman tay. Salamat. The mic for him sa Senior John. Thank you so much, Sister Helen. And in behalf of the Sibalom Assembly of the Church, we extend our deepest sympathy and condolences to the bereaved family Pedro. Ang Godly Pedro. Sa diin, ang pagkaliwan ni Brother Ruti, nangin ginatawag natin na medyo masubok. Pero salamat sa Ginoo for His comfort. I believe na
ang Ginoo. He is our strength and He is our comfort in times of need, in times of trouble. So, naman ko gid nga ang Ginoo kalipay sa pihak kang temporaryo nga kasubok nga ginadangat kang family Pedro sa kadya nga tinion. So, ang akon nga tiyempo amo ang pag-share kang pulong kang Ginoo. Gusto ko magabasa kang pulong kang Dios makita sa libro kang Salmo kapitulo 90 bersikulo 10 kang 11. Sa aton nga pagbasa, pinapangabay kita tanan sa pagtindog, sa pagtahod, sa pagbasa kang ebanghelyo kang Ginoo. Are but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away. In Hebrews chapter 9, verse 27, it says, "It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." Let us pray. Father God, we glorify your name, Lord, sa pagtaliwan kang amon hinigugma sa kabuhi. Labinunggid sa panimalay Pedro. Salamat o Dios nga sa pihak kang mga kabudlayan na ana ginagyan sa tinion nga diyan tanang Ginoo nagapaidalog sa balatian. Thank you so much, Lord, na ikaw nag-sustain sa ana nga kabuhi. Nga wala gid tanang Ginoo nagbiyak kanimo, kaimaw kang anang panimalay. Gapangamuyo ako, Amay, let your Holy Spirit this morning, Lord, will continue to comfort the bereaved family, Pedro. And Lord, sa tanan nga mga bugto, tanan nga mga relatives, tanan Ginoo nga rubya sa kadya nga kaagahon, I pray that your Holy Spirit will minister, O God, in our soul, in our heart this morning. And kapangamuyo kami, Amay, na ang imo nga purpose, ang imo nga will, Lord, your will be done. Nasa pagtaliwan kang amon hinigugma sa kabuhi, naman anamon Ginoo, na amo diya, bukod diya katapusan Ginoo. But Lord, amo diya ang panugod na ang matuod nga kabuhi nga wala ti katapusan, gina-enjoy ulan ni Brother Ruti sa imo Amay ginharian. Gapangamuyo ako sa mga kabataan kag sa anang nabilin nga panimalay nga ang imo Ginoo, Lord, presensya magaimaw kananda nga magmatutong sanda sa pag-alagad kanimo kapareho kang pag-alagad Ginoo ni Brother Ruti. Pagkamayuhon mo ang tanan sa kanyang aga bisan pa imo kubos nga alagad. Ginahalad gid namon kanimo ang amon nga mga kabuhi sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag amon manluluwas. Amen and amen. Pwede pamaan kung saan mo ako mapasa kang akong assignment sa Diyos. Butang balon mga utod nga ang aton nga assignment sa diyang kalibutan pagtuga kang Ginoo kanimo halin sa taguangkan kang imo nga ginikanan nga ikaw nagaginhawa, you start your assignment. Assignment mo, kabuhi mo, natulad. Gintugro kang Ginoo kanaton. We need to be aware. We need to be careful sa aton pagpangabuhi because ang aton nga teacher, ang aton nga master will require your life. Bukod tamo ang mag-require kang aton kabuhi. Kag si Brother Ruti natapos ron ang anang assignment. Natsikan ron ni Lord ang anang kabuhi. Kag natugruan anang barangay. Salamat no kay may plug ang lumon ni Brother Ruti. Nagapakita lang, he served our barangay. Kag amurang isara sa mga handog nga hindi lang no nga mangin blessing ta na sa anyang panimalay but also to the community.
isa ra sa mga assignment nga sa diin aton ginahimo because bunga ra kang pagkamatarong nga gintugro kang Ginoo sa aton kabuhi. God has given bottom balon to give attention kang aton kabuhi. Kag ang ra nga kabuhi mga utod tandaan gid naton nga ang nagtuglo kanaton kang assignment ang Dios. Nasa diin gina-required na ang aton kabuhi adlaw-adlaw. Ang assignment mo is your daily life, daily living. Ano ang aton ginakabuhi adlaw-adlaw? Ano ang aton ginahambal adlaw-adlaw? Ano ang ginapractice ta adlaw-adlaw? Ang hambal ni Apostol Pablo, whatever you do it for the glory of God. Because it is your duties and responsibilities, part of your assignment. Hindi lamang mga utod nga assignment ta sa Ginoo, maadto kita kung Domingo nga adlaw sa simbahan kag magpamalandong sa Dios. Ang pinaka-importante nga butang sa kabuhi kang tao is when he is outside the church. Sa simbahan, pwede naton mangin careful kita, mangin behave kita. But the question is, how about when you are outside the church? Because kung dyan kita sa duwa kang simbahan, makita naton ang matuod naton nga nature, matuod naton nga pagkatao, nga sa pag-atubang naton kang mga bagay adlaw-adlaw, dyan kita nag-react, dyan kita nag-response, dyan kita maka-encounter kang tao, dyan ka naton makita ang ginatawag kabuhi kung paano naton dyan ginakabuhi nga may himaya ang Dios. So kinahanglan gid naton tugruan kang importansya nga ang kabuhi assignment mo sa aton Ginoo. Okay. Kanaton kang assignment nga sa aton kabuhi adlaw-adlaw we need to honor God. Kag makita naton simpre kamurugya sa barangay, nakita man ninyo ang kabuhi ni Brother Rocky. Hindi ra because of his religion, but it is his personal encounter with God. Kung ang tao may ana nga ginatawag encounter sa aton Ginoo, makita naton ang hambal ni Ginoong Hesus. Ma-experiensyahan mo ang ginatawag nga born again. Ma-experiensyahan mo ang ginatawag new creation. Lain ka una, basaguliro ka. Lain ka una, sakit ka kang ulo. But when you encounter God, when you receive the Lord Jesus Christ, your life, ang kabuhi mo, naglain. Nag-change. Nasa diin, amura ang ginatawag naton assignment naton. Born again is not a religion, but an experience how God changed our evil life. Eksperyensya dyan kung paano ginbag-o ang sayod naton nga kabuhi kag tulad ginakomply ta ang ginapahimo kang Ginoo kanaton according to His word. Nga kinahanglan permi ang barasihan kang aton kabuhi para makomply naton ang aton nga assignment sa Ginoo. Amo
ang anang mga pulong. Because the Bible says in the book of Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out in the mouth of God. Kinahanglan naton nga ang tawo may lawas, kag ang lawas nagataliwan, nagamasakit, nagakadunot hanggang ang Bible. Pero ang aton spiritual life, our spirit, our soul, wala nagakadunot. But the Bible says, it is eternal. Wala kamatayon. Lawas lang ang nagakapatay. Pero ang matuod nga Ruti Pedro, nagkatubang ron sa Ginoo. Because ginpasa na ron ang anang kabuhi sa Dios nga ginhalinan kang anang kabuhi. Kag makita naton na he already received his reward. And no, God has a purpose. Kag ang anang nga purpose is to inherit the kingdom of God. The purpose of God that not anyone should perish but come to repentance. Makita naton mga utod, para mahimo naton ang aton assignment number 1, we need to do our relationship with God, our Creator. Kaduro-duro ron nga relasyon aton nga ginsudlan. Duro-duro nga mga iti. Pero kung magdinalaga ka gali or sirontiro pareho kang ginatawag na tig 300, ba, ang edad ka gali kara, galambot ka mga tig 500 to 600. Kaya masabat lamang natin kara, sana all. Ang mga hambal kang iba, permisa kumintar. Pakita gani ang tao kang kwarta. Hambal na dayon, ang komentar na dayon, sana all. No. But ang prayer kuman sa kadya na aga, nga sana all, kita tanan sa dya na doog, magapanugli kang ginharian kang Diyos. Kay amula, hindi lang ra, prayer ko, kundi desire kang Ginoo, that dayon binangon ko kay makakaramnan ako. Mga utod, let us set aside that kind of mentality. Pagbugtaw naton, Lord, bless thy servant. Lord, i-Bible. Sino dyan Bible pa? Pasalamat. Tanan kita may Bible. But I tell you, don't put your Bible in the bookshelf. Don't put your Bible rugto sa display or rugto sa cabinet. Nabalungin mo nga, wow, tinugro dyan ni pastor, obligan ka na akon. Wow, akong di halungan, ibutang ko dyan, taguon ko to dyan sa akong kwarto, kagturok-turokon ko lang. I tell you, bisan ano pa kamahal kang Bible mo, ayaw pag ipreserba kag turok-turokon lang, hindi mo ra mapuslan. But I tell you, I challenge you, open your Bible and read your Bible and apply it in our daily lives. That's the purpose why you have a Bible. Duro ako naman kung nagawali ako to sa tinda. Grabe, kakanang-kanang golden, di ba? Kagtama kanami nga leader ang ana nga ginatawag over. Kag read letter edition pa. No? May mga tao nga bukod Bible lovers. Malipatan na ang Bible, hindi na malipatan cellphone. Ang mga cellphone lovers. Pero the fifth one
may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Tandaan natin, ang kabuhi ng tao sa diyang kalibutan, dahil walang man. Hinambar niya, walang ibang nakita, dahil walang good or bad. Diin dyan kita kada. Ba't kung ako ang papilion, of course, I choose to be good. Kag manging good lang kita, hindi sa aton kaugalingon, but we need to ask the help from above to be good, so that anuman ang imong ginahimo, mapahamuot naton ang Dios. Kag pag-abot kang judgment kang Ginoo, hindi na kita paghihaboy sa impyerno, but ana kita na i-welcome sa ana nga ginharian nga nagahambal si Ginoong Hesus. According sa ana nga ginhambal sa Matthew, sa anang mga surugoon, welcome thou good and faithful servant, enter thou into my rest. Salamat si Brother Ropi. Tod, kung Bible lang ang atong basihan, he built his intimacy with God. Nagbaton ta na sa Ginoo, kaimaw kang anang pamilya. Nagapamalandong, nagasimba, kag of course, nagakabuhi na matarong. Maybe si Brother Ruby is not, but let us strive atong tinguhaan. Kung si Pablo pa, let us work out our salvation with fear and trembling. Kita mo, grabe, when I study kang kaluwasan, kinahanglan mo gali na may pagkahadlo ka, may pagkurog ka, nga aman, bukot basta-basta ang aton destinasyon. Ang destinasyon ta kung sumala kita is eternal life kag eternal hell. Kag naman ano ba naton kung ano ang impyerno? Para ti pagkapatay. That's why kinahanglan naton mga utod, let us work out our own salvation with fear and trembling sa aton nga Dios. Kinahanglan din naton na may pagtahod kita sa Dios. Dumduman ko gid ang sagkayamuhat nga Bertoldo bla ka tao. Ang balko nga akalayo wala ki pagkapalong, pastor, sugid lang. Bumbiro lang na pastor, katapat na. Bumbiro sa impyerno. Abi na siguro kung lugya lang nga, tawag ka bumbiro. Pagka isang yaman na tao, isa lang magiging ang na, nagbaglok ang ipon, pastor. Wala akong magbaglok ipon ko. Wala na akong inipon, posti. Sorry na lang pastor. Ano? Ano ko magbaglok? Klase na lang magbaglok na eh. But anyway, ang bagay ginawa. Kung ginatawag na, we are not destined to hell. But, gintuga kita kang Ginoo para sa langit. Kag kinahanglan lang naton nga himuon ang Dios noon nakabuhi agod